Tumawag sila sa tatay ko na dodoblihin ang dowry na binigay sa asawa ko. Pero hindi pumayag ang tatay ko. Ngayon ay hindi ko na mabilang ang ginagawang panloloko sa akin ng asawa ko. Na minsan ay nagmamakaawan na akong magbago siya. Pareho kaming maranaw at 18 years old ako nang ikasal kami. At siya naman ay 21. Ang mga tatay namin ay magkaibigan at magkamag-anak pero sa malayo. Nung una ay pinalam sa akin ng mga magulang ko na mamamanhikan ng partner ko ay kinabahan na ako talaga. And at the same time ay natatakot ako. Nung time na namamanhikan sila, nakita ko siya pero siya hindi naman niya ako nakita. May itsura siya at yan ang isa sa mga ayaw ko sa lalaki. Hindi naman kasi ako kagandahan. Madaming may gusto sa akin, namamanhikan sa akin at may isa pang lalaking matagal nang may gusto sa akin. Masasabi kong patay na patay sa akin. Matagal na niya akong nililigawan at kapag pumayag ako ay papakasalan niya ako. At ganun kasi ang pakikipagrelasyon sa amin. Bawal kasi sa amin ng may boyfriend at girlfriend. Hindi ko siya sinagot kasi sabi ko sa kanya hindi pa ako ready. Pero handa naman siyang maghintay sa akin. Kaya nung namanhikan sa akin ang anak ng kaibigan ng tatay ko, sinabi ko rin yun sa lalaki na patay sa akin na siguro oras na para mamanhikan na rin siya. Hindi pa ako ready pero yung mga magulang ko ay may gusto silang ipakasal sa akin. Na hindi ko naman gusto kasi hindi ko rin naman kilala. Kaya ng oras na yon ay tumawag sila sa tatay ko at ang sabi sa kanila ng tatay ko ay may nauna na daw. No, which is yung anak nga ng kaibigan niya. At pag hindi raw natuloy saka daw sila magpapausap ulit ng lalaking may gusto sa akin. Araw ng Webes at doon magdidesisyon kung matutuloy ang pagbibigay ng dowry. At nang dumating nga ang araw na yon ay hindi ko alam na tinanggap na ng magulang ko yung dowry. Sinabi ko agad yon sa manliligaw ko at iyak nang iyak siyang tumawag sila sa tatay ko. Dodoblihin daw nila ang dowry na binigay ng partner ko basta siya lang daw ang piliin ko. Pero hindi pumayag ang mga magulang ko. Kinausap ako ng mga magulang ko ng maayos at ayaw daw nila doon sa manliligaw ko. Naintindihan ko naman yon at sinunod ko na lang ang desisyon nila para sa akin. Kasi alam kong mabubuti silang magulang at kapakanan ko lang din ang iniisip nila. Na bago ako ikasal ay lagi kong pinagpipray na ito yung pinaka first love ko and sana siya na rin ang huli ko. Na sana sa tamang tao ako mapunta. Hanggang sa kinasal lang nga kami ng asawa ko at first time niya akong makita at ganun din naman ako. Na first time ko siyang makita ng harap-harapan. Hindi ako yung tipo ng babae na mahahanapan mo ng makeup. Siguro ay lip tint lang ay sapat na. Makalipas ang ilang araw ay napapansin ko sa kanya na mahilig siyang manitig ng babae. Mahilig siyang pumuso ng picture ng babae at minsan ay kahit katabi niya ako ay ginagawa pa rin niya. Hindi naman ako nagsiselos pero nasasaktan ako. Kasi alam ko na hindi naman ako maganda na feeling ko na i-insecure ako sa mga ibang babae. Dahil nga hindi ako ganun kaganda at kakinis. Hindi nagtagal ay natuto na rin ako at nagpaturo ako paano mag-skincare. Nanonood na rin ako ng mga videos at natututo na rin akong bumili ng mga yon. Naglo-lotion na rin ako at iba pa pero ganon pa rin siya. Na habang tumatagal ay nagsiselos ako at nasasaktan na ako. Isang araw ay nagchat sa akin yung manliligaw ko at nangangamusta siya. Sobra akong nagigilty sa mga naiparamdam ko sa kanya noon. At ang masakit pa ron ay araw pala ng kasal ko ay namatay rin ang kanyang ina. Nalaman ng asawa ko na nagchat kami nung manliligaw ko at sabi ko sa kanya ay nagkamustahan lang kami. Na kino-comfort ko siya dahil sa nararamdaman niya at pinabasa ko sa kanya yung mga chats namin. Hindi naman siya nagalit pero siya na yung nag-reply pa sa manliligaw ko. Binlock niya na rin at irerespeto ko yung ginawa niya at hindi na rin ako nagreklamo. Isang araw ay chinek ko yung messenger niya at nakita ko na may convo rin sila ng ex niya. Hindi ko naman minamasama yun at ang sabi ko na rin sa kanya itigilan niya na rin yun. Nagpaalam na rin siya sa ex niya at binalak niya na rin. Nung una masaya pa kami, masunurin akong asawa sa kanya. Lagi akong naglilinis ng bahay, naglalaba at pinagluluto ko siya lagi. At siya naman yung nag-aasikaso ng sarili naming negosyo. Online business siya kaya lagi talaga siyang nakatutok sa cellphone at hindi ko namalayan na nagkakachat na pala sila ng ex niya at minsan ay nagbibideo call rin. Nagtampo ako nun sa kanya kaya sinuyo niya agad ako. Madali lang naman akong suyuin at kung may tampuhan man kami ay walang gabi na hindi namin yun naaayos. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin ako ng negosyo. Physical store sa isang mall at lagi niya akong hinahatid at sundo. After niya akong ihatid ay umuwi na rin siya ng bahay at okay lang din naman yun sa akin. Kasi mas nakaka-focus siya sa online business niya. Gumagawa rin naman siya ng ibang gawaing bahay at pagdating ko naman ay komportable na akong magpahinga. Maalaga rin siya na kapag may kaunti akong nararamdaman ay andyan siya para lagi akong alalayan at alagaan. Pero ang hindi ko alam na kapag wala ako sa bahay ay nakikipag-chat siya sa ex niya. Nakikipag-phone sex sa iba't ibang babae at gumagawa siya ng ibang account. At nung nag-check nga ako ng phone niya ay doon ko nakita ang lahat. Sobra akong na-disappoint at nandidiri sa pinagagagawa niya. First time akong maloko at ang lala pa. Sobrang iyak ko ng gabing yon to the point na hindi na ako makatulog. Nagising na lang siya na humahagulgol ako ng iyak. At nakita niya yung mga
mga binabasa ko sa phone niya. Nagsorry siya sa akin at tatukso lang daw siya at pinatawad ko siya noon. At kinalimutan ko yung mga ginawa niya. Makalipas ang araw ay tumigil na rin ako sa negosyo ko at naisip ko kasi na siguro mas maganda na lagi kami magkasama. Lumipas ang buwan at niloloko na naman niya ako at ganun pa rin ang ginawa niya. Gumawa siya ng ibang account, nakipag-chat siya sa ex niya, nakikipag-phone sex siya sa ibang babae. Sobra akong nasaktan at hindi ko alam yung gagawin ko. Lagi akong naghahanap ng solusyon sa mga panlolokong ginagawa niya sa akin. Nagsusorry siya sa akin at umiiyak na hindi na raw yun mauulit. Pinatawad ko naman siya at lumipas ang ilang araw ay nalaman namin na buntis ako. Sobrang saya niya dahil matagal na niyang gustong magkaanak kami at sobrang saya ko rin dahil naibigay ko sa kanya yung isang bagay na hinihiling niya sa akin. Lumipas ang ilang araw at buwan ay gumawa na naman siya ng kalokohan. Hindi na ako nakapagtimpinon at sinumbong ko na siya sa tatay niya. Pinagalitan siya at kinausap niya yung partner ko sa harap ko at kinausap niya ako kaya pinatawad ko na naman siya. Hanggang sa nanganak na ako at sobrang saya ko kasi babae. Na ang sabi nga nila na kapag ang lalaki ay manloloko at nagkaroon ng anak na babae ay magbabago raw. Makalipas ang 2 buwan ay nabuntis ulit ako. Sobrang natatakot ako kasi hindi pa ako ready magkaanak ulit. Sobrang sakit kasing mga anak at kitang-kita yun ng asawa ko kaya hindi niya ako masisisi. At hindi pa nagti 3 months yung tiyan ko ay gumawa na naman siya ng kalokohan. Na sobrang kinagalit ko at ang sabi ko sa kanya ay pagod na akong patawarin siya. Napapagod na akong mag-overthink sa mga ginagawa niya sa akin na to the point na sinasaktan ko na yung baby ko sa tiyan ko. Kaya pinatawag siya ng tatay niya at ganun pa rin pinagalitan siya sa harap ko. Kinausap niya at pinagmamakaawa sa akin ng tatay niya na patawarin ko. Na magbabago rin daw yung anak niya kaya naman pinatawad ko na naman. Hindi ko na mabilang yung mga panlolokong ginawa niya sa akin at minsan na rin ako nagmakaawa sa kanya na magbago siya. Natigil naman siya pero ilang buwan lang ay nagagawa pa rin niya. At dahil sa tagal kong hinihintay na magbago siya ay ako na yung nagbago. Hindi na ako nasunod sa kanya at lagi na rin akong galit. Hirap na rin akong suyuin na dati kapag galit ako iniiyak ko na lang. Ngayon kapag galit ako kung ano-anong nababato kong masasakit na salita sa kanya. Nakasabay naman yun na yung unti-unti niyang pagbabago. Hindi na rin siya gumagawa ng ibang account. Pero wala na akong tiwala sa kanya na konting bagay ay kinagagalit ko na. Konting bagay ay pinapalaki ko na at para bang sobrang insecure ko. Ang laki na ng pinagbago ko at hindi ko na malaya na ikinagagalit na niya yun sa akin. Ngayon na wala naman daw siyang ginagawa ay lagi na lang daw akong nagdududa. Nawala na yung peace of mind ko na sobrang pang-aabuso niya sa akin noon. Masasabi ko nga alaga siya sa akin pero hindi sa puso ko, Mami Len. Ano ba yung dapat kong gawin? Kasalanan ko ba na ganito na ako ngayon? Na ganito na yung ugali ko? Letter sender, Jamila. Bakit sa huli kasalanan mo pa rin? Tsaka ganyan ba yung solusyon ang lipatawad? Emotional damage, literal walang pagbabago. Sa huli, sarili mo pa rin ang sisi. Pangit ka man or maganda kung magloloko, magloloko. Inuuto ka pero nagpapauto ka. Pinaikot-ikot ka pero ang ending nagpapatawad ka pa rin. Hindi ko alam kung ano yung kultura nyo pero kalaban-laban ba yung ganyang klase ng lalaki? Kailangan bang magtiis kasi kasal kasi may anak then dowry between both parties? Yung nahihirapan ka na pero stay put ka pa rin, Mima. Tinatrato ka ng tama, maalaga pero ginagago ka. Total naman mabilis kang bumigay magpatawad kaya okay lang din namang ulit-ulitin diga. Tingin ko rin kasi magsasayang lang ako ng laway. Grabe yung only chance. Tapos isisi pa rin sa sarili, mali mo pa rin. Ano na ne? Advice ko na lang na mahalin mo yung mga anak mo. Huwag mong idamay kung nasasaktan ka emotional. Mga anak mo yung gawin mong lakas. Kasi honestly, hindi na magbabago yan. Si nanay mo kasi.